Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Narito na naman po tayo upang mag-aral ng kanyang salita. At ang ating morning devotion po ay pinamagatan pong God had other plans. At ang verse po natin ay mula sa Proverbs 16:9. Ang sabi po, "A man's heart plans his way, but the Lord direct his steps." Amen. Sabi po ng author dito sa ating Our Daily Bread, "My friend Linda grew up planning to become a medical missionary. She loves the Lord and wanted to serve Him as a doctor by taking the gospel to sick people in parts of the world where medical care is hard to find. But God had other plans. Linda has indeed become a medical missionary, but not the way she expected. At age 14, Linda developed a chronic heart problem that required her to be hospitalized for major surgery several times a year. She survived bacterial meningitis that left her in coma for 2 weeks and blind for 6 months. She once celebrated 2 birthdays in a row in the hospital without going home in between. She has had several experiences when she was not expected to live. But yet, Linda is the most vibrant, grateful, and cheerful person you will ever meet. She once told me that her mission field, as she hoped and planned, is the hospital. But instead of serving God as a doctor, she served Him as a patient. No matter how sick she is, the light of the Lord radiates from her." Linda exemplifies the teaching of the Apostle Peter. Despite her trials, she rejoices, and the genuineness of her faith brings praise, honor, and glory to God, to Jesus Christ. In 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, "In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Write your plans in pencil and remember that God has the eraser." Amen. Purihin ang Panginoon. Marami po sa atin, talagang may mga specific na plano na po tayo sa ating buhay. Ano po? Kumbaga, may mga goals na tayo, may mga plans na tayo. Pero may mga pagkakataon na hindi iyon yung nangyayari. Ano po? Kasi iba yung plano ng Diyos sa atin, iba yung purpose ng Diyos sa atin. Sinabi po dito na write your plans in pencil and remember that God has the eraser. Ibig sabihin, gumawa po tayo ng plano, mag-set tayo ng mga goals. Wala pong mali doon, but always be open for correction, ano po, for changes. In case yung ating ginawang plano ay hindi pala yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kasi alam naman natin ang ating Ama, siya ang nakakaalam kung anong the best sa atin, ano po. Siya yung nakakaalam, siya yung nakaka-foresee ng future. So alam niya kung ano yung best para sa atin at alam niya kung ano yung hindi dapat na puntahan natin, ano po. So kung may mga changes man na beyond at our control, let us recognize na yun ay leading ng Panginoon, ano po. Katulad po dito yung sabi po dito sa ating Our Daily Bread, ano po. Ah, yung kaibigan ng author na si Linda, gustong-gusto niya maging medical missionary, ano po. So gusto niya maging doctor, mag-mission sa mga places na hindi maabot ng yung walang proper na healthcare, at doon siya mag-share ng salita ng Diyos while serving as a doctor, ano po. So yun yung desire niya, yun yung plano niya. At bilang Kristiyano, malamang pinanalangin niya talaga na yun ang maging niya, ano po, yun ang pagdalhan sa kanya ng Panginoon. Pero doon natupad yung pagiging medical missionary niya. It's not in a way that she expected, ano po. So since age 14, parang multiple times siyang na-confine sa hospital, ilang beses siya nagkasakit, iba-ibang sakit, at ang iba ay parang hindi na niya ma-survive, ano po. Pero those days, months, and years na in-stay niya sa hospital, nakakapagbahagi siya ng salita ng Diyos, ano po. So doon niya nakita na yun yung katuparan ng pinanalangin niya sa Panginoon. Hindi man katulad nung na yung gusto niyang mangyari, ano po, na maging doktor. Pero yun yung plano ng Diyos sa kanya eh.
nag-serve siya sa Panginoon instead na doktor but as a patient. Ano po? Saktong-sakto dun sa sinabi sa First Peter chapter 1 verses 6 to 7 na though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith may be found, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Ano po? So, maari man na pagdaanan natin yung mga pagsubok, yung mga trials, pero yung genuineness po, yung pagiging genuine ng ating faith, ano po, na pananampalataya natin ay maging praise, honor, and glory sa ating Panginoong Jesus. So, ganun nga yung nangyari sa kanya. Despite the trials, siya ay napaka-cheerful pa rin na tao at yung kanyang pananampalataya, yung genuine niyang pananampalataya ay nakapagbigay ng praise, honor, and glory sa Panginoon. Ano po? So, instead na mag-murmur siya, bakit Lord, ang desire ko ay maging doktor, bakit naman pasyente yung binigay mo? Pagiging pasyente yung nangyari. Instead na ako yung manggagamot, ako yung ginagamot. Hindi, kasi yung pananampalataya niya sa Panginoon naroon na yun ang plano ng Diyos. So, gagawin niya yung best niya for that moment. Ano po, hindi yung or doon siya lagi nakatingin doon sa plano niya na hindi natupad. Ano po. Ganun yung living by faith ba? Na kung ano yung binigay sa yung sitwasyon ng Panginoon, manampalataya ka na may purpose ang Diyos dyan at gawin mo lang yung best mo during that moment. Ano po, gawin mo lang lahat ng pinapagawa ng Panginoon sa'yo. At yun nga po yung nakakatuwa pag talagang andun yung desire mo na mag-share ng salita ng Diyos. Kahit ano pa man yung situation, kahit ano pang oras, kahit anong lugar, nakakakuha tayo ng pagkakataon na makapag-share ng Word of God. Ano po, hindi na natin naantayin na doon talaga tayo sa proper na sa church mag-share or doon talaga sa yung evangelistic crusade, yung mga ganun. Anywhere ay makakapag-share tayo ng salita ng Diyos. Ano po, ganoon po yung mga evangelists. Naalala ko po si Pastor Cecil, purihin ang Diyos sa kanyang buhay. Ang pastor po namin sa church, kinuha na po siya ni Lord ngayon, pero isa sa mga tumatak sa akin na ginawa niya is nung maoperahan siya for open heart surgery. So, ang iba, at that situation, parang anxious, worried. Minsan may magko-question pa sa Panginoon na bakit naman mangyayari sa akin ito. Tapos ang iba, andun yung talagang umiyak sila sa Panginoon na maging successful yung surgery. Mabuhay pa ng matagal. Yung mga ganun ba? Yung andun yung anxiety talaga at niiyak natin sa Panginoon. Pero siya, the moment na yung nandun na siya sa ospital, piniprep na siya for surgery, ang ginagawa niya pa rin, nagbabahagi siya ng salita ng Diyos. Hanggang sa after siyang maoperahan, ganun pa rin habang nag-recover, nagbabahagi siya ng salita ng Diyos. At merong mga staff doon sa hospital na nakakilala sa ating Panginoon sa pamamagitan niya. So, hindi yung sa buhay niya hindi sa buhay niya yung inaalala niya. Sabi niya, fully surrendered na ako sa Panginoon. Sabi niya, kung kunin niya man ako, praise God. Kung buhayin niya pa ako, praise the Lord pa din. So, ganun yung kanyang pananampalataya, po. At pagka ganun kasi na surrender na ang buhay mo sa Panginoon, hindi ka na nag-aalala kunin ka man ni Lord o hindi. Salamat sa Panginoon pa rin. Sa Kanya pa rin ang papuri. Kumbaga, tanggap natin kung ano yung mga plano ng Diyos sa ating buhay. At He is more worried dun sa buhay ng iba. Mas inaalala niya pa yung buhay ng iba. Na andun yung desire niya na nawa yung mga tao din na nakakasalamuhan niya ay makakilala sa Panginoong Jesus at magkaroon din ng buhay na walang hanggan. So, andun yung compassion niya dun sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi yung sarili niyang buhay ang iniisip niya. Kasi sa kanya, surrender na siya sa Panginoon. Alam na niya kung saan siya pupunta. Mamatay man siya, alam niyang makakasama niya ang Diyos sa langit. So wala siyang anxiety dun sa kanyang operation at sa kanyang recovery. Yun yung isa sa mga nakaka-bless, yung katulad ng nangyari dito sa kaibigan ng author natin sa Our Daily Bread. Maraming beses na parang muntik-muntik na siyang mamatay, maraming beses na parang hindi na siya gagaling sa sakit niya, pero tinitake niya pa rin yun na opportunity
to lead others to Christ. Ano po, tinitake niyo yung opportunity na maipakilala yung Panginoong Jesus sa mga taong nakakasalamuha niya. So talagang talagang nakaka-bless po, at ito yung mga dapat nating gayahin po na mga pananampalataya po. Yung ganitong klase ng mga pananampalataya, yung ipanalangin natin at pagsumikapan natin na maabot po, na hingin natin sa Panginoon na sana maging ganito din yung level ng ating pananampalataya, na magulo man, may sakit ka man. Kumbaga, ang ating buhay, hindi na natin inaalala, pinagkakatiwala na natin sa Panginoon. At ang tanging desire na lang natin ay mas marami pa ang makakilala sa Kanya sa pamamagitan natin. Po. So, napakagandang halimbawa sa ating mga mananampalataya. Isa pa dito yung plano nga ng Panginoon. Po, marami tayong plano na kadalasan ay hindi natutupad, pero andun lagi dapat yung pagtitiwala natin sa Panginoon na whatever happens, hindi niya tayo pababayaan eh. Kung iba man yung plano niya sa plano natin, iba yung nangyari kaysa dun sa expected natin, sa expectations natin, patuloy tayo magtiwala sa Panginoon na kaya nangyayari yan sa atin for a specific purpose. Po. At kung yan man ay gawa ng kaaway sa buhay natin, kaya tayo nakakaranas ng mga pagsubok, God will bring us through it. God will help us through it. Po. Hindi lang niya tayo papanoorin na na pagdaanan yung lahat ng problema. He will walk us through it, kasama natin siya, at kung kailangan bubuhatin niya tayo para ma-survive yung problema na pinagdadaanan natin. Po. So, huwag tayong mag-alala kung hindi man nasusunod yung ating mga plano. Alalahanin natin sa Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. So, lagi po nating panghawakan nito na lagi pong maganda ang plano ng Diyos sa atin. Minsan, may mga pinagdadaanan tayong pagsubok, may mga pinagdadaanan tayong mga problema, pero hindi ibig sabihin nun na dun matatapos yun. Hindi yun ang plano ng Diyos sa atin eh. Ang nais po ng ating Panginoon sa atin, to give us a future and a hope. Po. Kaya wag po tayo mag-alala kung nakakaranas man tayo ng mga pagsubok. Ang kasunod po niyan ay victory, katagumpayan. Po. At magpasalamat po tayo kung binabago ng Diyos ang ating mga plano, kasi may mga pagkakataon na yung mga plano natin ikakapahamak pala natin. So inaalis tayo ng Panginoon doon dahil ayaw niya tayong mapahamak, na napakahalaga talaga na magkaroon tayo ng pananampalataya sa kanyang mga plano sa ating buhay. So purihin ang Panginoon, at tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa inyong mga salita, O Lord. Salamat po sa napakagandang plano niyo sa aming mga buhay, Panginoon. At turuan niyo po kami, Panginoon, na bagamat kami po ay gumagawa ng mga plano sa aming buhay, marami po kami mga goals na nais ma-achieve, Panginoon. Help us to surrender them to you, Panginoon. At tanggapin, Panginoon, anuman ang mga changes, Panginoon, na ginagawa niyo sa aming mga plano, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyong kabutihan, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, at magtiwala sa inyong pangako na ang nais niyo po sa amin ay mabubuting bagay, Panginoon, hindi masasama. And help us, Panginoon, na kung nakakaranas man kami ng mga pagsubok dun sa mga binigay niyong plano sa amin, Panginoon, help us, O Lord, na patuloy na magtiwala sa inyo to make the most out of the situation, Panginoon. Gamitin yung mga trials na nararanasan namin to glorify you, to serve you, to praise you. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na malagpasan. Kayo po magbigay sa amin ng kalakasan na malagpasan namin ang mga pagsubok, Panginoon, na pinagdadaanan namin sa aming mga buhay, Panginoon. At help us na pagkatapos ng mga pagsubok na ito, Panginoon, we will emerge victorious, Panginoon, at we will testify of your goodness, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin ka, O Lord, at maging sa maghapon na ito, pinagkakatiwala po namin ito sa inyo. Kayo po ang magpala sa bawat isa, kayo po ang mag-ayos ng aming araw, Panginoon, na lahat ng makakasama namin, Panginoon, lahat ng makakasalamuhan namin ay mabless po, Panginoon, sa pamamagitan namin, O Lord. At
Gawin niyo pong smooth ang aming maghapon, Panginoon, nasaan man kami ngayon, kung nasa work man, nasa school, nasa aming tahanan, ano man ang aming mga ginagawa, Panginoon, nawa ay maging smooth po ang na matapos, Panginoon, ang araw na ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Ayun, maraming salamat po sa pakikinig mga kapatid. God bless you all.